Hello mga ka-Antep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo matagal na po ako hindi nakagawa ng video tungkol po dito sa ating industriya ng motor parts business and accessories dahil medyo nag-e-enjoy po ako doon sa ating mga unvalued daily vlogs na ina-upload ko po, sa pagpasensyahan nyo na. Sayang din kasi kung hindi ko ma-post kasi memory din yun. Anyway, kung bago ka po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito kalimitan po is about motor parts business and accessories, mga konting tips and advice para sa mga baguhan, para sa mga magsisimula pa lang. So may ka-Antep tayo na nag-comment at nagtanong dahil doon sa ating video na mga van selling before. Alam niyo mga ka-Antep, kung ngayon mo lang ako napanood, ang mga videos ko po before is about po dyan kami kasi nag-start sa van selling. So nagtanong siya kung ano daw ba yung mga dapat i-carry kung mag-van selling. So same lang po ang ano ba tawag dito? Same lang ang ano ba tawag dito? Yung isipin ko. Technique or strategy, hindi talaga yun yung gusto kong sabihing term, pero same lang as nagsimula ka po na meron kang physical store or pwesto, na kapag nag-i-start tayo, doon tayo palagi sa mga basic parts. So tinatanong niya kung anong brand daw ba magandang i-carry, kung anong mga items. So sa items, number 1 is i-carry natin or unahin nating i-purchase or dapat available kaagad sa ating mga pwesto, sa ating mga shop, sa ating mga store, sa ating tindahan, yung mga basic items. Ano ba yung mga basic items? Meron ako actually separate video about lang sa mga fast moving and basic motor parts items na mabibilis, mabili, mabenta dahil siya ay mga basic talaga, applicable sa lahat, and it's more on mga nasa maintenance. So sa idea lang, kung hindi nyo napanood yung ating separate video na top fast moving or basic parts sa pagsisimula ng motor parts business and accessories, physical store man yan or van selling, nandyan tayo sa tire, tube, yung mga ganyan, ano pa, oils, ano pa, bearings, cables, ano pa, brake pad, brake shoe, nandyan yun yung ating mga chains or kadena, engine sprocket at rear sprocket or yung mga sprocket set. Yan yung pinaka top 10 talaga. Top 10 lang yan. Actually, hindi lang top 10. Pero kung ikaw ay halimbawa, kapos sa budget, dahil mga ka-Antep sa totoo lang, real talk lang tayo dito. Hindi basta-basta ang kapital ng motor parts business and accessories. Alam niya ng mga, kung nag-try ka nang magsimula, alam niya ng mga nasa industriya na, at alam niya ng mga nandito na or nakapagsimula na. Napaka laki ng kapital na kailangan mo dito. Pero hindi naman ibig sabihin na kung wala kang malaking kapital, hindi ka makakapag-start. Mahirap lang talaga. At kung gugustuhin mo talaga siya na kumpletuhin, yung mga basic ay hindi mo siya makukumpleto ng, kumbaga, available na yung comfortable ka. Pwede mo naman siya mapa-available like 2 piraso, tagda 2 piraso, tagda 3 piraso kung tight ang budget mo. Pero sa pagsisimula kasi ng motor parts business and accessories, so may magtatanong naman, magkano ba ang kumbaga real talk na capital? So wala naman magsasabi mga ka-Antep kung magkano talaga, kasi kung magkano ang kaya mo at kung magkano ang mayroon ka. Kasi mamaya sasabihin ko in 200 to 300,000 pataas, parang kumbaga may makikita ka na sa estante mo. Ngayon kung wala ka nun at may magsasabi na nag-start sila ng 20,000, go ahead. 5,000, 10,000, go ahead. So yung ating mga basic, yung mga top, bigyan ko lang kayo ng idea na ang mga tires ay nagre-range yan dyan sa 300 plus to 500 plus to 600 plus. At pag sabi pong tires, hindi ka lang bibili ng 2 piraso or 6 na piraso, yun na yun. Dahil napakaraming sizes po ang dapat na available. So, sabihin natin yung pinaka-basic. So, pinaka-basic na mga sizes, standard sizes. So, dyan ka mag-start sa 250 by 17, 275 by 17, at 300 by 17.
So, kung plano mo na yun lang ang basic at yun lang maging available, so, pwede ka nun isa-isa, dalawa-dalawa, tatlo-tatlo. Then, interior, ganun din siya. Then, yung iba pa. So, nakadepende po sa inyong diskarte. Basta't yung real talk dito na para magkakalaman yung istante, between 200 to 300, parang may laman ng istante mo. Alam nyo po yan. Kasi, medyo nga mataas yung mga bilihin at sa dami ng klaseng pyesa at sa dami ng klaseng motor. Ngayon, pagdating naman po sa tinatanong nyo po kung anong brand, ang brand naman po kasi ay nakadepende, area by area. Sa totoo lang kung anong nadodominate nung isang brand, halimbawa, nauna yung ahente ni doon at saka may talagang may maintain na ahente yung isang lugar at na-dominate niya yung mga shop doon, available yung kanyang brand. So, yun yung advantage sa brand na kilala kasi hindi mo na kailangang ipakilala at hindi mo na kailangang i-introduce. Alam na nila at hinahanap na nila. Usually nga, hinahanap. Pero disadvantage nun, pagdating sa pricing ay hindi mo mahahawakan. Pagdating naman sa wala kang kaparihong brand, ang disadvantage naman nun ay medyo mahirap siyang i-push or parang hindi siya kilala ng mga customers, ng mga tao, parang hahanapin pa rin nila yung nakasanayan at nakakilala na nila. Pero over time, may advantage din yan pagdating sa presyo kasi mahahawakan mo. At saka kung maipakilala mo lang naman na yan sa mga customers mo at the same time kung good quality naman, so over the time ay magiging okay din yan at kumbaga magpupush through, lalakad, tatakbo, lalakas din yan. Yung ano na yan, yung brand na yan. Pagdating naman doon sa isa pang katanungan ni sir, ano ba yun? Advantage ng van selling at saka ng pwesto, may advantage din talaga yung van selling, lalo na kung ikaw mismo na may-ari ang magva-van selling. Advantage niya is wala kang pwesto, rentahan na babayaran, or hindi mo kailangang magpatayo or maglaan ng ilang 100,000 para magpatayo ng establishment mo. Yan ba, may lupa ka na or kung wala kang lupa, bibili ka. Kagaya nung doon sa pang third branch namin, binili namin yung lupa, pinatayuan. So gumastos din kami ng almost more or less 200,000 para sa establishment, para sa building. Hindi pa yun full concrete ha, at napakalaki pa ng tipid nun sa labor dahil ang asawa ko ay tumulong din sa paggawa at saka nakatipid sa graba dahil may graba kami, tapos nakatipid sa labor sa mga nagwe-welding dahil partner ko ang nagwe-welding, pero kung hindi magagastusan ka talaga. So malaki ang lalaanin mo doon kung magfi-physical store ka. Ngayon kung bibili ka pa, yung pangnegosyo mo na ay baka doon na maubos sa iyong bibiling lupa at saka sa establishment. Ano pa ang pang pyesa mo, pang inventory mo? Nagkataon ako'y nakapag-loan. So, yun yung advantage. Wala kang pwestong babayaran. At the same time, maliit lang yung expenses mo. Pero sa ngayon, sa taas ng fuel ngayon, ang mangyayari yan, pag nag-van selling ka, talo ka doon sa presyo kasi mag-a-add ka ng price. Yung mga nakaposition kasi, lalo na yung mga tindahan na mga established na, mga nakadirect yan sa mga ahente sa Manila, sa mga sa mga importer. So, kaya makipagsabayan ng presyo niyan sa'yo. Maliban na lang kung ikaw na magva-van selling talaga ay nakadirect ka talaga din sa mga importer or sa mga factory. Yes, kasi makakalaban ka sa presyo. At ang disadvantage lang naman nun, dahil nga kung established na rin yung mga tindahan, yung mga shop na pupuntahan mo at may mga may mga ahente na sila, paano mo lalabanan ang terms? Let's say for example, magva-van selling ka, cash, yung mga naka-establish na mga tindahan, na mga shop, pinapautang yan ng mga ahente ng mga importer. May ahente yan sila, like sa amin, pinapautang yan ng 120 to 150 days, 90, mayroong 120, mayroong 150. Magva-van selling ka, ika-cash mo, tatalunin ka doon sa term. Siyempre, walang kukuha sa'yo. Kung may kukuha, yung naubusan lang sila, wala. Pero doon kukuha sa mga ahente dahil nga mas mura at mas mahaba ang terms. So, yun lang mga ka-antrep. Sana ay nakatulong ito ating napag-usapan ngayong gabi. Paki-comment po kung meron kayong katanungan na kaya kong bigyan ng kasagutan.
Bye-bye! Please like and subscribe sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!